Welcome to Donmar TV News Channel. Tiniyak ho ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi na haharangin ng China ang mga supply deliveries ng Pilipinas sa mga sundalo nito sa Ayungin Shoal. Inihayag ito ng kalihim ilang araw matapos mapaulat na binugahan ng Chinese vessels ng water cannon ang mga supply boats ng Pilipinas sa lugar. Ipinunto ng kalihim na noong Martes pa ng gabi sila nag-usap ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian habang nagaganap naman ang insidente sa Ayungin Shoal. Ayon kay Lorenzana, balak ko ng Navy na mag-resupply ngayong linggo. Dito anya makikita kung tutupad ba ang China sa kanilang pangako. Pinalagan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang sinabi ng Beijing na nang himasok ang mga barko ng Pilipinas sa teritoryo ng China na naging dahilan kung bakit nagamitan ng mga ito ng water cannon ng Chinese vessels. Iginiit ni Lorenzana na ang China ang lumalabag sa sovereign rights ng Pilipinas at nagaganap ito sa mismong exclusive economic zone ng ating bansa. Nanindigan ng kalihim na walang karapatan ng China na harangin ang mga barko ng Pilipinas sa sariling EEZ nito. Binigyan din ni Lorenzana na karapatan ng mga Pilipino na mangisda o magdala ng supplies sa detachment ng bansa sa Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang hindi nakakaranas ng harassment mula sa China. Mababatid na parehong iginit ng Pilipinas at ng United States na ang 2016 ruling ng United Nations-backed Arbitration Court na nag-i-invalidate sa malawak na claims ng China sa South China Sea ay legally binding sa parehong Manila at Beijing. Nag-iisipan ko yung patutsada guys na na si BBM daw weekend weak leader, spoiled brat, ganyan. Tapos ako talaga, napaisip ako ano ba, weak leader ba? Spoiled brat ba? Parang ganon. Tapos ako parang, okay. So, ano ba ibig sabihin ng weak leader? Ano ba yung spoiled brat? Gets nyo? Kasi ganito, ang ini-imagine ko guys, kung babalibagin mo si BBM ng halimbawa spoiled brat, kung isasabihin mo siya ng year 1985, ayun, baka spoiled brat nun. I'll give that to them. Oh, spoiled brat siya noong 1985. Let's say, kasi syempre, alam mo naman, anak ng presidente, buong buhay niya up to 1985, extremely sheltered, from what we know, nag-aral sa abroad, na hindi, karamihan ng mga Pinoy hindi makapag-aral abroad, yung mga ganong mga linyahan. Tapos, di ba, naging governor pa, ganyan. But then, yung BBM ba ng 2021 ay weak pa din at saka spoiled brat. Parang nahihirapan ako i-absorb. Bakit? Kasi alright. So, 'di ba alam natin 1986 People Power Revolution, 'di ba? In-exile sila papuntang Hawaii. February 'yon. Mga 2 or 3 weeks later, naglabas na executive order si Cory Aquino, then President Cory Aquino, naglabas siya March 1986 na nag-freeze sa lahat ng assets ng mga Marcoses at ine-enjoin pa ang ibang mga bansa kung saan sila may assets na i-freeze din. Gets niya? So, kung extremely sheltered, chinek ko kailan ba siya pinanganak? 1957. September 1957. Tapos, kung na-exile sila ng February, di ba na-exile sila February 1986? So he was about 28 years old noon. So yeah, siguro formative life ni BBM, spoiled brat. Sige, I'll give them that. Kaya lang paano yung buhay ni BBM from 28 onwards? Remember guys, 60, na siya ngayon? 64? So kung 64 minus 30,
34 plus 2, 36 years. For over half of his life, tinotorture sila. So imagine mo, sheltered ka hanggang 1986. Tapos in-exile ka sa Hawaii. Frozen lahat ng assets mo. Ako nga, hindi ko nga ma-imagine paano sila nabuhay dun. Diba? So, 1986 pa lang, dinagukan ka na ng bonggang-bongga ng tadhana. Tapos, from 1986 hanggang 1991, ipinaglalaban mo yung karapatan mo na umuwi ng Pilipinas pero ayaw kang pauwiin. Hindi ba dun sa Marcos family versus Manglapus na 1989 Supreme Court decision, in-affirm ng Korte Suprema yung decision ni Cory na wag daw munang pauwiin yung mga Marcos. Dahil nga daw gugulo yung Pilipinas. Ganon. O sige. Pinagdadaanan ni BBM yun na noong 1989, he was just 31 years old. 5 years younger than I am right now. Tapos, nung uuwi na sila, noong 1991, bago pa sila lumapag sa Pilipinas, tinambakan sila agad ng ilang po na mga 10 mahigit na tax cases. Gets niya? Mahigit 10 na tax cases. Na wala man lang. Kasi normally guys, sa BIR, kung tama yung alam ko ganun nga eh. Pagka may kulang, kapag may deficiency ka sa taxes, ite-text ka isusulatan ka ng BIR na may deficiency ka, bayaran mo. Ganun muna yon ang kalakaran. Hindi yun yung kakasuhan kaagad. Pero ang nangyari noon, hindi pa sila umuuwi, naka-excel sila for several years, 87, 88, 89, 90, 91, for 5 years, at pag-uwi nila may kaso na. So kung 1957 siya pinanganak, so 1991 minus 1957, approximately 34 years old siya, inulan na siya ng kaso at ang kalaban niya, presidente ng Pilipinas. Actually, very similar doon sa pinagdaanan ko. Na hindi naman ganun ka-similar kasi tax issue yun eh. Ang akin na binalibag sa akin, libel ni Trillanes eh. Pero ang point, 34 pa lang siya, kalaban na niya presidente ng Pilipinas. Tapos, nung 4 years later, when he was 38, di ba, na-convict 3 or 4 years later, mga ganun, kinonvict naman siya ng gobyerno for an error of the government. Di ba? Dahil, di ba, tama nga ipaliwanag ni nung sa Partido Federal na abogado, yung sinabi niya na kung may withholding tax ka, di ibig sabihin, gobyerno yung nagbabawas nung taxes mo. Ang natatanggap mong pera, bawas na. Di ba? Wala nang taxes doon. So ang nangyari rin kay BBM doon sa 82 to 85 niya, nagkamali ng computation. Siguro, ano ba tawag ng provincial treasurer? Basta kung sige accountant ng capital ng Ilocos Norte. Tapos, nagkamali ng computation, tapos idinimanda siya dahil sa pagkakamali ng computation ni Madam. So, 1995, idinimanda ka na, na-convict ka na. Tapos, zoom in tayo sa 2000, from the time they came back in 1991 hanggang 2016, wala akong nakita. Alam naman natin, nililitsyon sila araw-araw sa mga libro. Diba, nililitsyon sila sa mga libro ang buong Marcos family. Nakita niyo ba si BBM na magdemanda ng kahit sino for libel? Wala. May dinemanda pa siya for defamation? Wala. Samantalang yung Liberal Party nagpapaulan ng libel cases. Diba? Tapos noong 2016, kinuha niya na running mate si Miriam, pero generally, suportado pa rin niya si Pangulong Duterte at arguably, instrumental ang Norte, or at least instrumental yung kanyang cordiality with then presidential candidate Duterte para ma-neutralize si Grace Poe sa Solid North. Kasi imagine niyo guys, kung nag-Grace Poe halimbawa si BBM,
baka nanalo si Grace Poe. Dahil kasi ang nangyari noong 2016, guys, hati yung boto eh. Medyo nag 50-50 yung Solid North eh. So kung sumaydya kay Grace Poe, lilipat kay Grace Poe yung mga boto ng Solid North. Diba? So ngayon, kung napakahalaga nung ALDAB, yung Alyansang Duterte Bongbong, doon sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte, similarly, I expect, parang corollarily, I expect na he would have gotten an appointment, which never happened. Diba? For 6 years, hindi siya binigyan ng appointment ng Malacanang. I don't know why. Wag na nating i-eksena yung electoral protest. Hindi po pinepreclude ng electoral protest ang isang appointive position. Case in point, Mar Rojas, 2011, nung inappoint siya na Secretary ng Department of Transportation and Communications, then a few months later, Department of Interior and Local Government. Yun pong Presidential Electoral Tribunal case na Mar Rojas versus Jejo Marbinay, hindi naman binasura. Binasura yun 2016 na. So hindi po hindi natin pwede excuse yung electoral protest case. The fact is, apparently, he was never offered a portfolio. Ngayon, kung spoiled brat si Bongbong, ba't hindi nyo siya nakita nagngangawa na hindi siya in-appoint? Hindi kamukha ni Leni Robredo. Di ba si Robredo nagtatampo, hindi daw siya tinutulungan ng hindi daw siya binigyan ng papel ng gobyerno ng Duterte administration. 'Di ba? So sabi ko, kung spoiled brat si Bongbong, di dapat mas malala yung ginawa niya kay Leni Robredo. Ano ginawa niya? Tahimik lang. 'Di ba? Ganun ba yung spoiled? Tapos, nung early days ng Duterte presidency, natatandaan ko, ang sabi ni Pangulong Duterte, kung gusto nyo, parang yung term limit, hindi talaga hindi enough yan para baguhin ang Pilipinas. Kung gusto nyo na mahaba-haba, boto nyo si Bongbong. Parang boto nyo yung mga Marcos, ganun ang sabi. Tapos, 3 or 4 years later, eto si Pangulong Duterte, ang sabi niya, wag iboto si Bongbong, wala daw siyang bilib. Ang appreciation natin, guys, pinasaringan pa siya na addict. Nakita niyo ba si Bongbong na nagwala? Hindi. Ang sagot lang niya, isang napaka-nonchalant lang na, feeling ko hindi mo na ako pinapatamaan. Well, sinabi niya ng English, yung masosyal, yung I don't feel alluded to. Pero ang point, hindi niya pinatulan, hindi siya nagngangawa. Tapos, ngayon na alamin na, Diyos ko, hindi ko makita how exactly has he become a spoiled brat? I don't get. Kung 1985 mo sinabi yun or before 1985, yeah, I will probably agree. Kaya lang people change. Based dun sa kanilang mga experiences sa buhay. So sa palagay ninyo, kumpara sa buhay niya from birth until 1986, mas masarap yung buhay niya ngayon, 1986 onwards. I think kahit kalaban ni BBM mag-a-agree, hindi. Mas masarap ang buhay nila noon. So, kung inulan ka na ng kaso, in-exile ka ng several years, na-convict ka sa regional trial court for a miscalculation that was not her own doing, dinimonize ka for 35-40 years, tinulungan mo yung isang presidente at hindi ka in-appoint, tas hindi ka sumagot, hindi ka nagalit, nilait ka pa nung dulo, pinaringgan na may nagparinig pa na addict, mahina ka, spoiled brat ka, hindi ka pa rin pumatol. At that, in the entire while na yon, wala kang dinamanda kahit sinong private citizen for defamation, libel, slander. Ganun, hindi spoiled brat yun. Pinag-iisipan ko talaga mabuti paano naging spoiled brat. Sabi ko, sige, ano yung pagka-spoiled brat niya? Hindi ko nag-gets.
Ang mas pipitikin ko pa na spoiled brat si Chris Aquino. Bakit? Isipin nyo, ilang taon lang niya naging tao si Nico Pals. Inimanda na niya. Sasabihin niyo, di ba sinabi pa nga ni Chris Aquino nun, guys? O may connection issues daw. Wait. Wait lang. Check ko lang muna yung connection ko. Speed test. Wait lang Okay, mabilis naman siya. Alright. Masasabihin ko na spoiled si Chris Aquino. Bakit? Di ba, umiiyak-iyak pa yan na si Nico Falsis daw, pinitik daw, pinakialaman daw yung trust fund, parang yung pinag-ipunan niyang pera para sa mga anak niya, nagangangawa o national TV. Tapos, a little later, dinemanda niya si Nico Falsis, nasa halagang 1 million lang. Ano yun, 1 million lang naipon para sa mga anak mo? Ano ba? Hindi ko nagigets. Ganun yung mukhang spoiled brat. Diba? Tapos nung ang inaasahan ko nung pandemic, sabi, ano ba ginawa ni Bongbong nung pandemic? Actually, magandang tanong yun. Ako, na-curious din ako, ano ba pinagagagawa niya nung pandemic? Chinek ko yung page niya. Ang dami niyang ginawang project, yung mga PPE sa ospital at chuchuchu, yung mga ganoon. Kaya lang, syempre, unreasonable naman na umasa ka na yung magnitude ng gagawin niya ay kamukha ng mga nakaupo. Dahil yung mga nakaupo, may access to public funds. Siya, wala namang papel. Wala siyang posisyon for the past 6 years. So ano gusto ninyo? Meron din siyang malasakit center? Ano karapatan niyang gumawa ng malasakit center? At bukod sa karapatan, ano pera niyang panggawa nun? Hindi ko nagigets. Actually, totohanan lang, ang nakikita ko, may mga mas spoiled brat at mas weak pa among the other presidential candidates. Hindi ko naiintindihan paano naging spoiled brat. What exactly has Bongbong done after 1986 that shows that he's actually a spoiled brat? Sige nga, please enlighten me. What exactly has he done that can serve as evidence na he is a spoiled brat? Iniisip ko And then sabihin mo, weak leader. Di ba nga, siya yung instrumental siya sa pagpapastart nga halimbawa nung renewable energy sa Ilocos Norte. Alam mo, load of yung kembot ng Rappler na hindi daw si Bongbong yun. Ang linaw-linaw, mismong sinulat ni J. Batong Bakal na paper na provincial assistant, parang ganon, for special projects, parang ganon. Yung nag-coordinate, yung nag-start ng idea na magtayo ng windmill sa Ilocos Norte. Yung sinabi nila, alam mo ba, nag-open yung Poway windmills, Bangi windmills, yun yung first among other, nag-open yung Bangi windmills 2005. Tapos ang system ng ibang mga news outlet, Ayala Corporation daw yon, yung Northwind. Kanya lang, nung chinek ko, yung Northwind, binili pala ng Ayala Corporation 2011 na. So tapos na yung project. Tsaka lang sila na-acquire. At yung founders ng Northwind, isa doon, yung Provincial Kembot Special Concerns. Tao ni Bongbong. So, he made renewable energy happen. Weak ba yun? Hindi ko nagigets. So what exactly made him weak? I don't get it. I mean, honestly, sana lang po, email nyo po ako, tp@thinkingpinoy.net.
Pakita niyo po sa akin kung paano siya naging weak. Please educate me. I really, hindi po ito rhetorical hindi po ito rhetorical channeling. Email niyo ako, TP@thinkingpinoy.net. How exactly is BBM weak and spoiled?